Puri ng Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Yan. I hope your morning is good because God is good. Amen. Sa ating pong mga kapatid, mga kaibigan, kakilala, kapwa kamanggagawa, kapwa lingkod, kaagapay, kapuso, ano man ang tawag sa inyo, na naka-online, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Praise the Lord. Isa pong kagalakan po na tayo po'y muling sama-sama sa diwa po ng tunay na pagsamba sa ating Diyos, na tayo po'y nagkakatipon sa lugar na ito upang pasalamatan ng Panginoon, dakilain siya, kilalanin siya, pakinggan ang kanyang mensahe, at gayon din mapalakas ang bawat isa sa atin, at gayon din magamit ang bawat isa sa atin para sa kalakasan din naman ng iba. Amen po ba ron? Hallelujah. Glory be to God. Happy Love's Day o Love Month, ano man tawag po ninyo dyan. Ang pag-ibig po natin ay hindi naman po nakapokus yan, nakapin sa isang araw lang, sa isang buwan, kundi ito po ay bahagi na po ng buhay natin. We love not because we love God first, but because He loved us so much. Di po ba? Yun po yung pinaka-bottom line ng ating pong aksyon, kilos, damdamin, diwa, at kalooban na ating ipinapayag po yung ating pagsamba na may pagmamahal sa Panginoon. Okay? Tayo po ay narito upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. And part of that Spirit, yung ating internal life na kung saan tayo po yung nagagalak, natutuwa, na tayo po ay meron date sa Diyos sa araw na ito. Amen po ba? Praise God. Kayo po ba natutuwa? Pakitignan niyo po inyong katabi. Masaya kayo, katabi niyo siya dahil mahal niyo sa buhay, marahil yan. Pero yung mga kaaway ninyo at hindi kaigi sa buhay ay marahil ay hindi niyo katabi. You rather sit at a distance with them. At somehow po, sa biyaya po ng Panginoon, tayo pong lahat ay narito upang purihin siya, pasalamatan, sa kabila ng ating pong kakulangan, sa kabila ng ating limitasyon. Amen. Speaking of limitation, we're going to talk about our limits. At maganda pong maintindihan po natin ito. Hindi yung puro tayo, minsan sa mundong ito, hindi po nawawala yung kayabangan. Tingnan yung katabi nyo. Hindi siya yun. Tayo po yung muling tumayo. Praise God. Ako po'y naniniwala, dala po ninyong Biblia, and click it on or open it up. Buksan po ninyo ang inyong dalang Biblia, sa aklat po ng Awit. Sandali po Chapter 119. Ayan. Nakita niyo po ba chapter 119? Yan po yung pinakamahabang chapter sa balat ng lupa sa Biblia. At babasahin po natin lahat yan. Hindi po. Verse 96. Psalms 119, verse 96. Ito po ang ating mababasa kung nandiyan na po kayo. I have learned that everything has limits. I have learned that everything has limits. Yun yung first part. The second part has something to do with, though your commands are so broader that it goes beyond limits and boundaries. Yung po sa ibang translation ang binanggit po doon. Pero nais ko pong bigyan mo ng pansin yung first part nito. I have learned that everything has limits. Nakita ko na may hangganan ang lahat ng bagay. Tayo po sama-sama pong dumulog sa Panginoon. Hingilin po natin ang patnubay at gabay niya po sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Shall we bow our heads and let's pray? Let's refocus our attention to God, who is awesome. Karapat-dapat po siyang sambahin, papurihan at dakilain. At gayon din ating pong dalanginan at humiling po tayo ng patnubay sa ating pong sama-samang pagbubulay-bulay ng kanyang salita sa umaga pong ito. Hallelujah. 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 Glory be to God. Father in heaven, holy is your name. May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Father God, aming Diyos, aming Tatay, na napakabuti sa amin. We're so glad, O Lord, for again giving us another opportunity, day of worshiping you, a beautiful Sunday, O God, na kung saan po kami po'y muli mo pong ginising, binigyan ng buhay at kalakasan, upang ikaw, Panginoon, ay aming pong mayakap,
makapiling at mabanggit, O Diyos. Hindi lang good morning, but we love you, God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit, O Lord, for your awesome presence as we believe, Lord, you are in our midst, embracing us. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Salamat, Holy Spirit, sa iyong presence, O God, guiding us, leading us. At ikaw rin po magtuturo sa amin, Panginoon, ng mga bagay na nais mong malaman po ng bawat isa sa amin. Mga bagay na mahalaga sa aming pong buhay, pagtitiwala at aming pag-unlad sa aming ugnayan at pagkilala sa aming Diyos na buhay, O Diyos. Salamat po. Ama, samahan mo kami sa aming pong pagbubulay-bulay ng mensahe. Narito po ang iyong lingkod. Make use of my life as a channel of your wonderful blessing, O God, of encouragement to all of us. Lord, allow us to be encouraged by your words. Me and all the people are here, Lord. Salamat po, Diyos, sa iyong presence. Niling ko po, Ama, yung pong pagtugon sa aming pong mga problema at suliraning daladala. Marahil, Panginoon, meron pong ilan sa amin, Panginoon, meron silang burdens, they are in pain, they are sick, O God. We pray for your healing power, not only physically, but all part ng aming pong buhay, all aspects ng aming pong buhay. We pray and we submit it to you, Lord. We undertake, Lord God, everything according to your purpose and will, O Lord. Amin po itong susundin, ayon po sa iyong kalooban at kadakilaan, upang amin pong madama at maranasan, Lord, ang iyong ilang biyaya na iyong pong inilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po. Huwag mo kayang uwi kami ng lugit, talunan at hindi po namin natanggap ang mensaheng yung nais pong ipaunawa sa amin, Lord. We praise you, we glorify your name, we lift your name up high, and all the glory, honor, and praise belongs to you. Lord, salamat po. Salamat. And we bring it back to you. In Jesus' name, amen. 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 Salamat sa Panginoon. Kayo po'y makakapo na in the presence of God. Puri ng Panginoon. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon na may kinalaman po sa limitation. Limitation. Thank God, we have boundaries, we have limitation. Salamat sa Diyos, meron tayong mga limitasyon sa buhay, sa mundong ito. Okay. Alam ko, narinig niyo po ba yung awit na I believe I can fly? Sino ba umawit nito? Nakalimutan ko yung umawit nito eh. I believe I can touch the sky. Yun po yung lyrics nun eh. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Ano pa ang karugtong nun? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe that wherever I go, dararararararan. Sino naniniwala they can fly? Alam niyo, kalokohan yun kapag wala ang Diyos. The truth of the matter is, no one among us can fly. Wala po isa sa atin may kakayanan ganun. Dapat po natin anuwaan ang katotohanan ito. Maaaring pamilyar ko kayo sa pahayag na binanggit ko kanina, I believe I can fly, I believe I can fly. It's a statement of believing in yourself, the ability to believe in yourself, to believe that you have the power to make your dreams a reality, is the ability to control your destiny. On the other hand, ang hirap naman wala kang pagtitiwala sa sarili. Kaya lang, ang maganda niyan ganito, magtiwala ka sa sarili ko dahil nagtitiwala ka sa Diyos na may kakayanang angatin kasi yung kalagayan sa buhay. That's it. The bottom line, yung bagay na yan ay may kinalaman po sa pagtitiwala pa rin sa Diyos. Ako po ay naniniwala, I can fly, pero I do have to trust God fully. Bakit? Ang sabi ng Isaiah chapter 40 verse 1, ang nagtitiwala kaya sa Diyos ay nagpapanibagong sigla. Sila'y lilipad ng lilipad, hindi mapapagod, tatakbo ng tatakbo, hindi mapapagod. Pakireflect mo, wala sa PowerPoint ko ito, pero pakireflect mo anak, yung sa Isaiah chapter 40 verse 31. Kabisado ng ilan nito eh. Nabasa niyo na po ba yung Isaiah chapter 40 verse 31? Anong sabi roon? But to those who trust in the Lord shall renew their strength. Okay, nanlulupaypay din daw ang mga kabataan nanghihina, ang mga malalakas. Subalit na nagtitiwala sa Diyos ay nagpapanibagong sigla. Pwede ba yon? Kaya niyo yan, kapatid. Yan. High-tech na yung mga mindset at yung mga abilities ninyo. You can post that in our screen. Yung Isaiah chapter 40 verse 31, ano sabi roon? But those who trust in the Lord shall renew their strength. They shall soar up high in heaven. They shall run and not weary. They will not get tired. Though young people suffered weakness and ailment,
But those who trust in the Lord ay nagpapanibagong sigla. Lilipad sila ng lilipad. Tatakbo na hindi mapapagod. Sino po ba dito pagod na sa buhay? Wala. Ay, salamat sa Panginoon. Wala akong pagpipray. Sa totoo lang, ang reality ganito. Even though God created us to have knowledge, ability, and power, all of us still have our limitations. Bagamat po nilikha tayo ng Diyos na may kakayanan, mag-isip, magpasya, umunawa, okay, o may kapangyarihang gawin ng maraming bagay, subalit tanggapin natin katotohanan, meron po tayong limitasyon sa buhay. There's a reason why margins are important. Yan po ang dahilan kung bakit ang boundaries ay napakahalaga. Bakit tayo may mga limitation boundaries? Kasi upang ito'y maintindihan natin, ang buhay natin talagang ganun. Ang sabi nga ng Bible may araw ng kapanganakan at may araw ng, may ending. May oras ng pagtatayo at may oras ng pag-iba ng tao. May oras ng pagyayakapan at may oras ng paghihiwalay. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-ani ng tanim. May limitasyon ang lahat ng bagay sa buhay natin. Sa umagang ito, let me share with you in this message something about our limitation and importance of building margins or edges. Sino dito may bakod sa bahay nila? Bakod. Bakit nyo binabakuran? Masama ba yun? Sa isang banda, parang ang dating makasarili ka. Pero sa isang banda, mabuti yun sapagkat para malaman mo hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan lang yung property mo. Huwag ka na lumagpas. Pag lumagpas ka, beyond. Sobra na yun. Di po ba? Mahalaga po din ito. Magayon ang Diyos nagbigay po ng boundaries and limits. Nung utusan niya si Abraham patungkol sa maraming bagay, i-bless siya, may limits ang Panginoon. Even yung pag-share ng salita na, sabi ng Acts chapter 1 verse 8, but when the Holy Spirit comes, you shall witness unto me Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So may boundaries, ends of the earth. Pwede ba kayo mag-share ng mabuting balita sa Mars, Jupiter, Saturn? Hindi na. That's too much. Overloaded na yun, overdue na yun, over boundaries na yun, di po ba? Because God set limitation. Why? Bakit po nagtalaga ang Diyos ng mga limitasyon sa buhay natin? At yun po pag-uusapan natin. Ano ba ang margins o limitations? It is the edge or border or something, o maaaring tawagin din natin itong boundaries. Ako po bilang pastor, may boundaries po ako, may limitasyon. Amen po ba? Ako bilang tatay, may limitation po ang aking responsibility and role sa buhay. Amen po ba ron? Ako bilang asawang lalaki, may boundaries and limitation. Pagka walang ganun, gugulo ang buhay ng mundo sa mundong ito. Gugulo ang buhay natin sa mundong ito. Tama po ba yun? Kung ikaw ay isang leader, may limitasyon ka. Dapat natin, kung ikaw ay nanay at may responsibility, mayroon kang boundaries and limitations, set up boundaries and limitations. Bakit kung wala nun, gugulo buhay. Gugulo mundo. Kaya God is a God of order. Amen? That's the reason why may limits and boundaries tayo. Maging yung prayer natin, may limits and boundaries yan. Maging yung faith natin, may limits and boundaries. Though when we put our trust upon God, walang limitasyon ng Diyos Ang sabi nga doon sa ating binasa, Psalms 119 verse 96, may karugtong yun Hindi ko lang sinaming karugtong. Baka mapokus doon sa karugtong. Unahin natin yung limitasyon natin bago natin pag-usapan yung karugtong. Karugtong maganda Ang karugtong noon, yung commands of God are limitless. Though there are limited things in this world, although piniting natin perfect kasi ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, perfect siya. Tingnan nyo katabi nyo, perfect ka. Sabi mo sa kapatid, perfect ka pala. Because God created us in perfection. Because when God created, nilikha tayo ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, larawan. And God is a God of perfection. Amen. Hello, tayo lang medyo hindi natin ma-appreciate yung perfection na yan. Parang, Lord, kulang ang ilong ko, hindi ata perfect. So, pinapakialam pati ilong, pati mata, pati lahat ng bagay. Nalikanit, pinakialaman natin, parang ang Diyos ba'y nagkamali? Nagkamali ba ang Diyos? Wala kayong kibo. Parang hindi kayo, hindi kayo solo sa sinabi ko. Basta nagkamali siya kasi pangalan ko ganito. Dapat ang pangalan ko, pilido ko mayayaman. Nilagay ko sa pamilyang mahirap. Hindi po nagkulang at nagkamali ang Diyos. Malamang hindi lang natin maintindihan sa ating pong buhay, tanggapin yung realidad na ang Diyos may katwiran at may kalooban sa bawat isa sa atin. God has a purpose and God has a will. May kalooban ng Diyos sa buhay ko. At kung hindi mangyari yon, lulungkot ang buhay ko at hindi ko ma-accomplish yung assignment ko sa mundo. Ganon din ang dapat isa sa atin. Dapat unawain natin, ano ba yung plano mo Diyos sa buhay ko? Kaninang pagod ay bumangon. Have you ever asked God,
Tinanong ba natin na, Lord, ano po bang layunin mo sa araw kong ito na ibinigay mo sa buhay kong ito? Kasi ikaw may-ari anong buhay, ikaw rin nagdagdag ng araw, ikaw may-ari ng bawat sandali ng buhay kong ito. Unless we acknowledge that, kung hindi, yung plano mo masusunod. Sa totoo lang, hindi lahat na nangyayari sa buhay natin yung gusto ng Diyos eh. Sometimes we go beyond, nag-overload tayo dun sa ating mga activities and programs sa buhay. Kaya malungkot ang marami sa atin. Tingnan nyo katabi nyo, malungkot ba siya sa oras na ito? Sister, ang lungkot mo naman, bakit kaya? Para bang this is the day, hindi ba? This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, kaya magalak tayo sapagkat ito ang binigay ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba ron? Pastor, hindi amen kasi walang laman ng bulsa ko eh. And you know, God can supply all of your needs according to His riches and glory. Nakasalalay po sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Sa totoo lang, lahat tayo may mga kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Ako po ay naniniwala, iba-iba po ang sukat, kulay, bigat ng pagsubok na dala-dala nyo sa oras na ito. Hindi tayo magkakapareho. Pero bakit hindi tanongin ng Panginoon, Lord, ano po ba ang dahilan ko bakit ang problema ito? Problema ko. Hindi niya problema. Sana sa Kanya na lang, Lord, kung pwede sana, i-request ganun, di ba? Kaya lang, hindi nga ganun eh. Bakit? Anong dahilan? Anong rason? If we fail to realize that God has a perfect program sa buhay natin, we fail to acknowledge na yung buhay natin ay may maganda palang nilalayo ng Diyos. So, mabibigo din tayong sambahin siya, purin siya, ibigin siya, at kilalanin siya ng lubos sa ating pumbuhay. So, mahalaga makita natin limitation because God set limitation sa buhay natin. Okay? Ano ba yung margins? Ito yung edge or border of something, o maaaring tawagin din natin itong boundaries. If you want to build margins in your life so that you can do the work God meant for you to do, dapat nating laging maalala that we are only human. We are not God. Ibig sabihin, hindi tayo creator, but we are created by God. May lumikha sa atin at hindi tayo ang lumikha. Kakaintindihan po ba tayo ron? Kahit hindi tayo lumikha, so wala tayong kakayanang lumikha. So may limit tayo. Dapat po nating tanggapin yun. Although we do know how to pray, and prayer is powerful. Ang panalangin makapangyarihan, may magagawa ang prayer. Naniwala po ba tayo? Pero yung himala, hindi galing sa atin, galing sa Diyos. At yan ay nakasalalay sa pagtitiwala pa rin natin sa Kanya. Okay. Ang sabi ng awit 119 verse 96, I have learned that everything has limits. Sabi ni David, natutunan ko, I have learned. Sabi, natutunan niya, naintindihan niya, naunawaan niya sa buhay niya, na meron pala siyang limitasyon. Ang lahat ng bagay, although sometimes we consider that perfect, ay may limitasyon pa rin. Lahat ng mga gaganda, magsabi ng praise the Lord. Alam niyo, kagandahan may limitasyon. Pagtanda nyo, papangit din kayo. Hello, di ba? Uy, dati ang ganda-ganda niyan. O bakit nga ba, pagka yung mga picture natin, pinapaskil natin sa bahay, hindi yung current. Pati sa ID, hindi current eh. Bakit? Nakita na ng senior citizen, ang picture niya, parang teenager. Pwede ba yun? Hindi kayo paniniwalaan, di ba? Dapat reality. Ang realidad po ito, yung nakahapon-kahapon, no, ganun, yung kagandahan kahapon. Sabi niya, kagandahan kumukupas, ang kalakasin nanghihina. So in reality, may limit talaga tayo. At dapat natin tanggap. Even yung spirituality na hindi natin pwede pag malakas ka ngayon, tapos mamaya malakas ka pa rin. Pwede kang manghina, pwede kang bumagsak, pwede kang magkasala pa rin. Bakit? We have limits eh. Kakaintindihan po ba tayo doon? Amen. Wala pa tayo sa mensahe. Introduction pa lang. Ang Diyos ang lumikha ng buhay natin at siya ang nagbigay sa atin ng ating mga limitasyon. Ang Diyos din nagbigay ng limitations eh. He put them in us for our good. So nilagay ito ng Diyos sa atin para sa ating kabubuti. Naniniwala ako na nilagyan din tayo nito dahil love niya tayo and God cares for us. That's why we have limits. Sino dito meron pong pain mechanism sa kanyang physical life? Yung pag nasukatan ka, naramdam mo, ay sakit, masakit, aray. Nindihan nyo? Pains are limitations. Hello, nandiyan po ba tayo? Kung wala niyan, naputol na yung paa mo, hindi mo napansin, putol na, saan na? Kasi wala ka naramdaman. Di ba? So, yung mga bagay na yan, nilikha ng Diyos na meron tayo niyan. Hindi niyo po ba naisip na pasalamatan ng Lord sa mga pains? Hello? Ang hirap ganun eh, di ba? Madaling sabihin praise the Lord kapag maganda yung sitwasyon. Pagka hindi na maganda, ang hirap mag-praise the Lord. Totoo yun. But we need to think,
yung limitation natin at yung unlimited na magagawa ng Diyos in spite of our limitations. Yun po yun. Yan. Kaya nga sa halip na labanan natin ang ating mga limitasyon, kailangan natin tanggapin at alamin ang mga ito. Ayan. Tanggapin at alamin. Unfortunately, as human being, we do not easily accept it at hindi natin ito madaling ma-recognize. Hindi natin madaling tanggapin, hindi natin madaling recognize. Pumapasok yung salitang pride at kayabangan. Kasi minsan mayabang tayo eh. Akala natin kaya natin. Sa totoo, hindi naman pala talaga. We just pretend that we can do it by ourselves. But in reality, we don't have enough power and knowledge to resolve any issues ng buhay natin. Okay? Akala natin lahat ng bagay magagawa natin. Lahat ng tanong ay masasagot natin at bawat oras ay hawak natin. Ulitin ko sinabi ko. Minsan akala natin na lahat ng bagay magagawa natin, lahat ng tanong masasagot natin, at lahat ng bawat oras ay hawak natin. We constantly overestimate our abilities and underestimate the problems and how much time it will take to do something. Sino dito on time lagi? O ahead on time, lagi. Laging maaga. Na bakit wala? May kausap ako, nagagalit pagka kami late, pero lagi siyang late. Oo, sabi ko. Ito din, kasama natin din mo. Lagi nagagalit pag late tayo. Pero pag sa late, ang dami niya katwiran. Sasabi, Pastor, text, malilate ako ha. Hindi ko lang masermon, itong taong ito. Oh. Ang galing-galing mag-sermon. Kasi pagka maaga siya, nagagalit siya pagka nag-aantay siya. So may limitasyon siya. Ang limitasyon niya, hindi siya marunong magtiis, maghintay. Madali siyang magalit. So may limitasyon. Okay? So lahat tayo may limitations. Dapat nun natin unawain yun. Okay? Maliban pa sa salitang akala ko, kaya ko, nabubuhay pa tayo sa kulturang nasasabi natin, you can do it all. Kaya mo yan. You can have, makukuha mo lang, you can have it all. Nadinig nyo na ba yun? You can do that. Kaya mo yan. You can have it all. Yan. Ano pa? You can have it all. You can do, you can be whatever you want to be. I believe you can fly. I believe I can touch the sky. In reality, hindi po totoo yun. But it's not true. Sino sa inyo may kakaya ng, yung ulap nga, abutin nyo. Malibang umakyat muna kayo ng bundok. At yung mga low altitude na ulap, pwede nyong matouch, di ba? Hello? Pero who among us can touch the sky? No one. Sino bang kumanta nito? Sino bang nag-compose ng kantang ito? Alam ko, ano to eh, binigyan ng highlight dun sa pelikula ni Michael Jordan. Di ba? Yung The Jam. Ayan. I can believe I can touch the sky. Kasi fly siya eh. Yung mga mahilig magsuot ng Nike. Nike naman ang tawag dyan sa talaga. Ginawa lang modernize ng Nike. Nike sa simpo yan. History niya, Nike yan. Yan yung parang ang dating eh, pag mayaman sa Nike. Nike. But what can be true is this. You can be all that God wants you to be, but you cannot be whatever you want to be. Yun po ang katotohanan. So, ito yung sinabi ko, but what can be true is this. You can be all that God wants you to be, but you cannot be whatever you want to be. Pwedeng mangyari ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo, pero hindi mo pwedeng mangyari ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun ang realidad. Okay? Dapat natin tagapin ang katotohanan that we have limits in our lives and God has a will for us to follow. Meron tayong limitasyon at may kalooban ng Diyos na dapat nating sundin. Ano ba yung mga limitasyong ito? Isa-isa natin. Una, we have physical limitations. Hallelujah. Sino po dito senior citizen? Mag-praise the Lord. Yung ginagawa nyo dati, hindi nyo na magawa ngayon. Totoo, hindi? Totoo. Yung dati, lakas-lakas nyong kumain, kung ano-ano kinakain nyo ngayon ay kumakain, may usapan, konti lang yan, konti. So may limitasyon na tayo. We cannot work 24 hours a day not feeling tired and exhausted. Nung ako young people, nung unang trabaho ko po,
naranasan ko po yung first shift, second shift, at saka graveyard shift. Kasi yung karelyebo ko hindi pumapasok. Kailangan kong pasukan yon. 3 days po ako, 24 hours. That is how much? 3 times 24. Ganon katindi. Akala ko kaya ko kasi youth ako eh. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Hanggang sa naduduling na. Naduduling na ako. At nakakantulog na ako sa trabaho. Bakit? We cannot do more than 8 hours of work without taking a rest. That's for sure. Bakit? May limitasyon tayo physical. Alam, dati kaya ko magbuhat ng 50 kilos na sako ng bigas at dagdagan mo pa ng kalahati, kaya kong buhatin yun. Pero ngayon hindi na. Nung nga po, naranasan namin bumaha doon sa aming pumbahay sa Dampalit, Malabon. Kasi binaba po ng panahon na yon. Hanggang tuhod, hanggang baywang. Dumating pagkakataon, yung baha po noon ay inabot yung first floor, butin may second floor. Hindi ko maiangat yung rep. Alam niyo po sa tindi ng yung adrenaline nyo, dahil youth ka, naiangat ko yung 10 cubic feet na mag-isa lang po ako, inangat ko sa second floor yun. Biyaya ng Panginoon. Bakit? Kaya ko pa. Pero paggawa niyo sa akin ngayon, sinasabi ko sa inyo, baka hindi tayo magkita buhay. Hindi ko ganun kadali. Bakit? Let's admit it. Yung reality, nandyan po yung realidad. May limitasyon po tayo. Ang hina naman ng pananampalataya niyo, Pastor. Anong pananampalataya pinag-uusapan? Hindi pinag-uusapan. Yung realidad, pag-uusapan po natin dito. Kahit magsalita ako at sumigaw ko ng hallelujah, praise the Lord. Hindi aangat yung refrigerator bastang ganun. Malibang maghimala ang Diyos. Kaya lang, sometimes, kailangan natin tanggapin yung limitasyon natin. Realidad po yun eh. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang hangin at tubig. Kasi may limitasyon tayo. No matter how much we positively think about living, there are limits to it. Kaya nga, meron tayong lahat ending eh. Kung may araw ng kapanganakan, may araw ng, kayo nang bahalang mag-isip kung kailan yun. Pangalawa, we have emotional limitation. Ayan. Emotional limitation. Tingnan niyo po yung emoticon na yan. Bakit nauso ba yung emoticon na yan? Ayan. Huwag kang magagalit. Pwede bang huwag magalit? Sino dito kailanman hindi naggalit? Hello? Pastor, ang bait-bait niya. Siguro hindi siya nagagalit. Sino may sabi sa'yo? May limitasyon tayo emotional. Amen. May limitasyon. Yung bata nga umiiyak, hindi mo pwedeng utusan. Oy, tumigil ka, tumawa ka. Bagamat masunurin yung bata kung minsan, hindi niya magagawa kasi may limitasyon tayo emotional. Hindi lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay magagawa nating tumawa o ngumiti man lang. Amen. Kaya nga tayo kung minsan, umiiyak. Umiiyak. Kahapon lang binabati lang ng mga anak yung birthday ng biyak na eh. Bakit? Kaya ba yung kontrolin yun? Kontrolin yun? Kaya ba kontrolin yun? Hindi mo kontrol yun kasi may limitasyon tayo eh. May limitasyon natin itong bagay na yun. We have emotional limitation. Amen. Gaano man karami problema natin at sa ating kapwa at kaya nating dalhin emotionally, ay it is impossible. Not as many as we probably think, we can handle the conditions of other emotionally. Kaya nga't pagka mayroong mawala sa buhay, bakit? Wala ko nakitang hindi umiyak kahit matapang na tao. Ang sabi ng isa, Pastor, ang tapang-tapang kahit sino pwedeng umaway sa akin, awawain ko. Pero pagkakausap ko ng misis ko, tiklop ako, naiiyak ako pag... Hindi na niya makontrol yung kanyang damdamin. Pagka si commander na, yung taong ito, hindi ko nababanggit yung pangalan, laki-laki niya, CIS agent siya, tapos malaking tao siya, talagang, sabi ko, sa laki mong yan, sino nagpapaiyak sa'yo? Tuturo niya, yung misis niya nagluluto sa kusina, yun. Pag sinabing ganito, napapaiyak ako. Pag humiling niya, talaga naiyak ako. Pastor, sa kanya at yung mga anak daw niyang babae, napapaiyak siya. Sabihin, emotional, may limitasyon kahit na gano'ng katapang. Emotional limitation. Tayo mga Kristiyano, meron din tayong emotional limitation. Amen. Tanggapin ho natin yan. Pangatlo, mental limitation. Hindi lahat ng tanong kaya nating sagutin. Binanggit ko na po kanina. Hindi lahat ng sitwasyon kaya nating unawain. Hindi lahat ng impormasyon kaya nating i-absorb ng ating mga isip. Sa dami ng mga impormasyon na patuloy na inipinapayag sa atin ng media, ng balita, ng internet, ng books na ating binabasa,
kasama ng mga fake news, kasama ng mga chismis mula kay Marisol at Marites. Hindi lahat ng impormasyon kaya nating tanggapin mentally. Amen po ba ron? Hindi lahat ng bagay na alala natin. Ako, may limitasyon ng pag-alala ko, lalo na sa pangalan. Oo. Kaya pag sinabi ang mga anak ko, minsan, Jasper, baba ka nga dyan. Papa, wala si Jasper, nasa class, nasa opisina. Ay di, si Jarvis, Jarvis. Kasi puro J, nagkamali ata ako, puro J sila eh. Jasper, Jarvis, Junel, Jen. Tapos manugang ko Jem. Puro J. Ang tawag sa akin, June. Hindi, bakit? Buti lang Sister Nene, hindi J. Isa natatawag, JJ. Mental. Limitation ba? Limitasyon? Minsan, nagpipray. Ito, unawain niyo na lang po ako minsan, no? Nagpipray ako. Kilala ko yung pinagpipray ko, hindi ko mabanggit pangalan niya sa manalangin. Lord, di pa alala mo. Kilala sa kaibigan ko sa... Naalala ko, in-introduce ko ng pastor namin, speaker ako ng nakarang Sunday. Ipakilala ko po sa ating district superintendent. Kilala ko po sa best friend ko po siya. Nakalimutan. Mental block, inunawa ko na lang. Bakit? Minsan, meron tayong limitasyon. Amen po ba? Sino dito minsan hindi nakakalimot? Nakalimutan may asawa siya. Ang hirap. Inaanak ko yung gagawin yun. 3 buwan na nagsasama. Kamusta asawa mo? Sawa na pala. Hindi na masagot. Kumisan, dahil sa napakarami, lalo na yung mga problematic information, hindi natin matanggap, ma-absorb. Diba? May mga limitasyon tayo. And then, another limitation, we have time limitation. Ito dapat natin unawain. Limitado ang oras natin dito sa mundo. We only have 24 hours a day and 7 days a week. And it never goes beyond that. Hindi po ito sumusobra. Meron nga nagsabi, kulang na kulang oras ko, hindi ko tuloy matapos ang ginagawa ko. Sino naranasan yun? Kulang na kulang oras ko hindi ko nga matapos ang ginagawa ko eh. Diba? Bakit? May limitasyon pati yung ating oras. Isama mo pa ang realidad na sinabi sa Ecclesiastes chapter 3, there is a time to live and a time to die. We are not here in this world to live without limits. So may limitasyon po tayo. Kung ating isipin, it would be really very nice if God would warn me kung naabot ko na yung aming limit. Salamat sa Panginoon, meron tayong warning mechanism. Ano yun? Yung salitang pain, aray. Yung kapag, tingnan nyo, pagkapagod na kayo, ano yun? Ano ibig sabihin nun? Indicator yan. Na alon, magpahinga ka naman, anak. Ano sabi ng awit? Aga-agang gigising, gabing-gabi na kumatulog, pinagpapahinga ng Diyos ang kanyang mga mahal. Kaya kung kakaramdam ka ng pagod, ano dapat mong gawin? Ang most spiritual thing for you to do is to sleep, take a rest. Sino dito stressful yung buhay? Stressful? Wala. Ay, praise God, wala. Panginoon, salamat Lord, uwi kami maaga. Lahat tayo nakakadama ng stress. Anong dahilan? Kasi isa pong factor niyan, we go beyond our limits kaya tayo na-stress. Na-stress tayo, iniisip natin, bakit we go beyond? Doon dapat natin isipin. Pati yung mga bagay na hindi naman mangyayari, iniisip natin. Kaya we are so anxious about many things. Di ba? So we go beyond stress, pati yung physical stress. Bakit? We go beyond our ability, yung ating limits. Papagod ka na eh. You go beyond that. Di po ba? Ang tao daw kailangan minom ng tubig, how many liters a day? O hindi nyo na maintindihan, 2 liters. Or more than that. Kasi kapag hindi, yung energy natin, mababawasan. So dapat nating isipin, pag nauhaw ka, binigay ng Diyos yung kauhawan, binigay ng Diyos yung kagutuman, binigay ng Diyos sa atin yung mga mekanismo upang makita natin meron tayong limitation, meron tayong hadlang sa buhay o boundaries in life. Amen?
Sa totoo lang, binigyan tayo ng Diyos ng warning light. Ang tawag doon pain. It is called fatigue. It is called stress. It is called loss of joy. It is called irritability. Kapag naramdaman natin ang alinman sa mga bagay nito, tayo sobrang kargado na, overloaded ka na, kaya ka nagiging irritable. Hello? Bakit ito nagagalit? Huwag na natin pagurin kasi galit na siya. Ibig sabihin, may limitasyon tayong lahat. Amen po ba ron? Hallelujah. Na-overload na tayo ng ating kakayanan, lumagpas na tayo sa ating limitasyon sa buhay. Yun po ang rason. Hello? Minsan na-stress ako eh. Ang anak ko nagtanong sa akin, Papa, ito assignment ko, hirap-hirap po. Sabi yan lang, nahirapan ka. Nung babasahin ko, nahirapan din ako. Sabi ko, Panginoon, napuyat ako kakasolve. Talaga namang lahat ng aking impormasyong napag-aralan noon sa mathematics, in-apply ko. Sabi ko, ang hirap pala. Kinuha ko ng mga libro kong dati para i-reviewin ang sarili ko tungkol sa bagay na yun. Na-stress tuloy ako sa mga assignment ng mga bata. Na-stress. Sino dito ang magulang na hindi na-stress? Na-stress kayo? Inaanak niyo, Papa, anong sagot dito? Buti na lang may Google. Kaya lang kung minsan, kahit may Google, mali pa rin ang sagot. Tutulungan mo pa rin, may stress ka pa rin. So, bakit? It goes beyond our limits. And we must accept, may limitasyon tayo sa buhay. Nakaintindihan po ba tayo? Amen. Purihin ang Panginoon sa bagay na yan. Hallelujah. So, because of our limitation, sa totoo lang binigyan tayo ng ganung mga bagay sa buhay natin. The starting point para sa pagbuo ng margin ay upang ating ma-realize na kailangan natin ng margin o boundaries dahil mayroon tayong mga limitasyon sa buhay. And to that, we need God's help. Yun lang naman eh. Pag hindi mo recognize na kayo may limitasyon, hindi mo tatawagan ng Diyos, hindi mo kailangan ng Diyos. Kung alam mong sagot sa lahat ng tanong, why ask God for an answer? Ba't kailangan mo mag-pray? Kasi may mga sitwasyon tayo sa buhay na kailangan talaga natin ang tulong ng Diyos na walang limitasyon. God works wonders and miracle. Amen? Hallelujah. God goes beyond distance, goes beyond time, goes beyond quantity, goes beyond quality, goes beyond life and death. Kung may kamatayan, may buhay na walang hanggan. Sino makakapagkaloob nun? Hindi tayo, ang Diyos lang may kakayanan na ibigay ito sa buhay natin. So tama lang po, natanggapin natin yung realidad na tayo may mga limitasyon sa buhay. Hindi lahat ng bagay kaya kong gawin. Amen? Hindi lahat ng tanong kaya natin sagutin. Hindi lahat ng problema kaya natin bitbitin. Hindi lahat ng bagay may kakayanan tayong alamin. And to that, we need God's help. Kailangan natin ng prayer. Kailangan natin mag-pray at humingi sa Diyos na bigyan tayo ng wisdom na kilalanin natin ang ating limitasyon at pagkatapos ay mag-set up tayo ng margin upang hindi tayo mabuhay ng labis na ma-overload tayo sa buhay natin ito. Kaya minsan naisip ko, Panginoon, para tulungan mo ako yung aking oras ay ma-manage ba? Ma-manage ko. Kasi dapat, excuse me, alam ko yung limitasyon ko bilang district superintendent. Kasi kung hindi, I might go beyond. Dapat alam ko ang limitasyon ko bilang pastor, bilang tatay, bilang lingkod ng Diyos. Bilang asawang lalaki, dapat alam ko yung aking mga limitation. Kasi kung hindi, I might go beyond, ma-overload ako. Ganon din ang bawat isa sa atin. Sino dito overloaded na siya sa kanyang kinakarga? Hello? Meron kang kausap, sobrang overloaded. Problema ng barangay, pinoproblema. Problema ng kapit, problema ng anak niya, problema ng manugang niya, problema ng lahat ng tao, pinoproblema niya. Parang Diyos siya. Kapatid, set limits and boundaries. Kasi kung hindi, mapapagod ka kaagad. Discourage ka sa Diyos. Akala mo pinabayaan ka ng Panginoon. Mahalaga po na maintindihan natin at tanggapin natin merong tayong limitasyon sa buhay. Hello? Pag hindi nyo kayang sagutin, sabihin nyo, Brad, pag-aaralan ko yung sagot dyan. Hindi kita masasagot ngayon. Don't attempt to answer questions na ma-stress ka lang, na para bagang to the point na magkamali ka at magre-regret ka na bakit ba sinabi. Sa counseling
The better thing for you to do when you come solution to problems. Ito, yung baterya nito may limit eh. Hello? Ayan. Yung pala solusyon, pukpukin. Anyway, sige lang. Okay. Ang tanong ikaw, overloaded ka na ba? And we go to the solution ng ating limitation. Pag-usapan natin ito as I wind up with this message. Ngayon, bakit ko binanggit yung mga limitations? Kasi dapat natin kilalanin, tanggapin natin na meron tayong limit. Meron tayong limit. Meron tayong boundaries na dapat nating isipin at tanggapin sa katotohanan. Okay. Kung hindi ka artista, hindi ka artista. Huwag mong pilitin. Kung hindi ka singer, huwag mong pilitin. May limitasyon tayo doon. Kung wala ka sa nota, talagang kahit na sangkatutak na pagtuturo sa iyo, hanggang ngayon nasa yung do, re pa rin sa iyo, limits na yon. Tanggapin natin yung limitasyon. Amen po ba? Amen. Kung hindi ka six-footer, gusto mo maging PBA player, mag-isip kang mabuti. May limitasyon tayo. Huwag na natin apply yung ating pong pride at kayabangan. Kasi minsan, ito pong naging dahilan kung bakit tayo na-overload. It seems that we can do a lot of things in this world, but in reality, we cannot. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay. Dapat na natin tanggapin. Hindi lahat ng sitwasyon kaya natin, hindi lahat ng problema ma-resolve natin. That's why we need to trust God. Ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, ganito. Anong solusyon? Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own insight. Anong sabi po ng Bible? Trust in the Lord with all of your heart and do not lean. Huwag daw tayong magtiwala sa lahat ng ating kakayanang isipin, unawain ang mga bagay na dumating sa buhay natin. In all your ways. Pag sinabing all, lahat. Everybody say all. Our ways. Pag sinabing ways, buhay, pamumuhay, gawi, galaw, paraan, acknowledge, kilalanin daw siya. And He will make straight your path at itutuwid niya ang landas ng ating pambuhay. Dapat po natin tanggapin yung realidad na kung minsan bumabaluktot yung ating paghakbang na ito sa buhay natin as we take our journey in this world as a Christian, as a believers of God. Hindi lahat ng tama nagagawa natin. May mga pagkataon nagkakamali tayo, bumabagsak tayo sa pagkukulang at pagkakasala at kahinaan. Realidad po yan. Walang na born again, hindi nagkamali. That's why the reason, sinabi po dito, trust in the Lord with all your heart. Kasi kung minsan, ang pagtitiwala natin hindi na sa Diyos, kundi sa ating nalalaman at karunungan at kaalaman. Minsan, sobra ng alam natin, nakalimutan natin mag-pray. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan, Lord. Minsan, pag minsahe ng Panginoon, pag nadinig natin, nadinig ko na yan. Pero not knowing na mayroong panibagong mensahe ng Panginoon, the same passage, pero iba ang mensahe inayos na ipaabot sa atin. Ano pa sabi rito sa talata ngayon? Pakireflect mo yun, wag mong alisin anak. Ang sabi yan, with all our hearts, with all your heart, buong puso. You know, the Bible speaks about heart, na ito yung center ng thoughts, minds, and emotion natin. Pag sinabing heart sa Biblia, ito yung sentro ng ating isip, kalooban at damdamin. Kapag ka emotionally mahal mo isang tao, ibig sabihin, sa puso yun dapat nanggagaling, hindi lang dito. Hindi lang muna inawa. Love is not just a function of our emotion, but it's something we acknowledge in our minds and do it considering our will to love someone. Yung ating kalooban na mahalin ng Diyos at mahalin ng isang tao. So hindi lang ito emosyon. Ibang feeling ko, Pastor, nagmamahal ako. Ayan na naman. Sikat na nga si Ate Piling. Ate, feeling ko, mayaman ako. Pero in reality, hindi pala. Mayabang ka lang. Kaya ka na-overload ng mga bagay sa buhay mo, parang na-stress ka. Kasi minsan, inaangkop mo yung sarili mo na hindi mo naman talaga kaya. Bakit? Lagi kayong lumalabas, puro kayo kain sa McDonald's, Starbucks, order ng kaibigan mo, sumusunod ka. Hindi mo naman kaya, dapat tanggapin yung realidad na hindi ka makasabay. Di lumayo ka sandali, dumistance ka. Kakaintindihan ba tayo para hindi ka ma-stress? Hello, nandiyan po ba tayo? Di dumistance ka. Masama ba yun? Hindi. Tanggapin mo yung limitasyon mo at kilalanin mo yung katotohanan na hindi mo kaya. Kaya lang kung minsan, hindi nga tayo ganun ka-sensitive sa kalagayan ng ating sarili at ng ating kapwa.
Mano ba naman kung ikaw po'y mayaman, huwag mong samahan lagi yung kaibigan mo doon sa mga hindi niya kaya. Nakakaintindihan po ba tayo? Hello? Ganun po yan. Sabi, in all your ways acknowledge Him, and He will surely direct our path straight. Sabi ng Panginoon. So, dapat may pagtitiwala. Tanggapin natin yung limitasyon natin, and we must put our trust upon God. I hope and pray na hindi ka overloaded. Kung kayo overloaded, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge God, and God will surely direct our path straight. Amen po ba? Hallelujah. Matthew 11:28-29, ganito. Pag overloaded ka naman, ito naman dapat mong gawin. Matthew 11:28-29. Ito solusyon ni Lord. Ang sabi ng Panginoon, come to me, all you laborers and heavy laden, and I will give you rest. Ang ganda sinabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa. Panginoon, hindi ko na malaman aking gagawin. Iisip ko, overloaded na ang mind ko. Nagugulo na isip ko, lahat ng problema ng buhay, parang, naranasan niyo po ba yun? Yung hindi kayo makatulog? Naranasan ko po yung overloaded ng problema yung isip mo. Panginoon, ano pang gagawin ko? Yung, ano ka na-deprive ka na ng tulog, na-deprive ka ng tamang kain, na-deprive ka ng tamang pahinga. Iniisip mo yung maraming bagay sa buhay mo. So dapat kong kilalanin, Lord, tinatanggap ko yung realidad, hindi ko naman pala talaga kaya, inipilit ko sa sarili ko. Kaya lang, sabi mo, Panginoon, come to me. Ang ganda na sinabi ng talata, come to me, sabi ni Lord. Sino daw? All who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hallelujah. Praise God. Bibigyan ko kayo ng kapahingan. Ano sabi dito? Pero may karugtungan, take my yoke upon you. So pasanin nyo ang pamatok na ibibigay sa inyo. Sabi ng Panginoon, and learn from me. Take note of that. And learn from me. God would like to teach us. Gusto ng Diyos turuan tayo kasi learn eh. Learning is a process. Hello. Alam niyo, natututunan po natin yung buhay na masaya. Natututunan po yung buhay na may kagalakan. Natututunan po yung kapahingahan. Sabi, learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah. Kung na-overload ka, sabi ng Panginoon, ito po yung paraan niya. Ano yun? Yung tanggapin natin yung realidad na kailangan natin lumapit sa Diyos at, ano sabi doon? Kilalanin na tayo overloaded na. Lord, nabibigatan na ako sa kalagayan ko. Lord, sa karamdaman ko, ano ang karamdaman, may sakit po ako, yung anak ko, kaibigan ko, kakilala ko, yung problema ang dala-dala, Panginoon, lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Sinabi mo rito, you can give me rest. Sabi ni Lord, I will give you rest. Personalize po natin ito. I will give you rest. Sino nagsabi niyan? Si Lord. Pero susi, come to me. Come to me. Personal pong inaalok ng Panginoon ng bawat isa na may burden na lumapit sa Panginoon. Come to me, all you laborers and heavy laden. Marang hindi mo problema anak mo, problema pamilya mo, problema ibang tao, pero bigatin mo para sa'yo. Ano dapat mong gawin? Ibigay mo pala sa Panginoon yung susi nun. Come to me, all laborers and heavy laden. Learn from this. Ang sabi ng Panginoon, learn from me. For I am, tingnan niyo, may binanggit dito, take my yoke upon you. Learn from me, for I am gentle and lowly in heart. Sa ibang translation, humble and meek in heart. Sa ibang translation, salitang lowly, humble, humility. Humility. Pag sinabi humility, kababaang loob. Pagiging mababa. Hallelujah. Happy person is a humble person. Alam niyo po ba, yung mga taong humble, sila yung masasayang tao sa mundo. Ano kabaliktad ng humble? Hambog. Yabang. Yun po, humility. Humility is the key. A happy person is a humble person. Ang masasayang tao po, ito po yung mga tao na mayroong low spirit. Ang taong hindi mayabang, hindi arugante, hindi nagmamalaki, hindi nagmamatigas, ay masaya. Marami nagmamahal sa buhay nila. Sa totoo lang, marami nagmamahal sa taong humble. Pero sa mayayabang, birang nagmamahal dyan. Marami naiinis dyan. Eh sabi ng Lord, humble yourself in the sight of God and God can lift us up. Ang taong hindi mayabang, hindi arugante, hindi nagmamalaki, hindi nagmamatigas, marami nagmamahal at masayang buhay niya. The Bible tells us that God cares for humble people. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7 ganito. Ito sabi ng Bible. 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. Trust in the Lord. Yan. Cast all your cares upon Him. Diba? Sabi ron. Paki-reflect niyo yun. Nasa ano ko lang yan? Nasa PowerPoint.
Huwag kayong kukurap, anak. Ano na wala? Ayan. Sige, hintayin na. Bigyan na kita isang oras. First Peter chapter 5, verse 67, humble yourself, therefore, under the mighty hands of God, so that in proper time, He may exalt you. Sabi ron. Sa Tagalog, magpakababa kay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kanyang makapangyarihang kamay, at itataas kanya sa tamang panahon. And then, sabi sa verse 7, cast all anxieties on Him because He cares for you. Ilagak mo lahat ng kabalisan sa Kanya sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Kasunod lang na slide yun, anak. Ayan, nagmamalasakit sa atin. Amen? Tingnan niyo po ang inyong Bible. First, ang ganda ho, makita niyo yan. Yung salitang humble yourself in the sight of God at yung pagtitiwala sa Diyos nakapaloob doon. Anong sabi ron? Bakit hindi ma-reflect? Humble yourself therefore under the mighty hands of God so that at the proper time He may exalt you. Amen. Ano sa Tagalog? Magpakababa tayo sa harapan ng Diyos sa ilalim ng kanyang kapangyarihang kamay upang sa tamang panahon itataas kanya. Casting all our anxieties on Him because He cares for you. Ilagak lang lahat ng kabalisan sa Kanya sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Ibig sabihin, hindi lang, tingnan nyo, pagka nagpakababa pala tayo sa Panginoon, anumang burden yan, iaangat ka ng Diyos. Parang ganito let's admit na, Panginoon, hindi ko po kayang ang lahat ng problema kong dala. Kaya Panginoon, nagpapakababa akong papasakop sa iyo, Panginoon. Hindi ko po kayang isipin yung solusyon. Nahirapan na po ako, Panginoon, sa problemang ito. Kaya Lord, lumalapit po ako, nagpapakumbaba, Panginoon. Tugunin mo ang pangailangan kong ito. Humble yourself. Ano sabi ng Bible? Sa huling araw tayo magiging mayabang. Mayabang. Mapangalipusta. Mapagmalaki. Sa huling araw yun doon magiging katagayan ng tao. Sa totoo lang, present yan sa marami sa atin. Na minsan di naman natin talaga kaya, pinipilit natin to pretend that we are good. We pretend that we know a lot of things. We pretend that we are superpower, super spiritual. But in reality, we are not. Sa totoo lang, hindi lahat ng tanong kayang sagutin ni Pastor Jun. Hindi lahat ng bagay magagawa ko, hindi lahat ng sitwasyon kaya ko. Pero one thing sure, I ask God, Lord, make me humble and trust upon your power, O God, to handle any issues in life. Any issues in life. Kasi kung wala yun, mabibigo ako, mabibigo tayong lahat. Eh sabi ng Panginoon, humble yourself in the sight of God. Sabi dito, humble in the sight of God and He can lift you up. Cast all our cares and anxieties on Him because He cares for you. Sa Micah chapter 6 verse 8, sabi, He has told you, a man, what is good and what does He told requires of you. Ano doon dapat maging tungkulin ng tao? Sabi po sa Micah chapter 6 verse 8. What is good and what does the Lord requires of you? Ano po ang nais ng Panginoon gawin natin? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ano daw sabi doon? Ang maging matuwid ka sa iyong paghatol. Ayan. Ang maabag ka sa iyong kapwa at magpakababa. Lumakad sa Diyos. Kapiling ang Diyos na may pagpapakababa. Ito ba tungkulin pala natin ay sa Micah eh? Ano yung gusto ng Diyos na gawin natin? To act justly. So wag ka hatol ng hatol ka agad. Naalala ko yung nakaupo yung lalaki. Tapos merong isang buntis sa bus. O, hindi man lang tumatay yung lalaki. Tapos may napansin na may sumita doon sa lalaki. Hindi lang siya, oy, kalalaki mong tao, hindi ko tumayo. Alam mo, may buntis dito, inaway siya. So tumitig siya doon sa nangaway niya. Pinilit ng lalaki ito tumayo. Yung pala pilay siya, walang paa. May tungkod lang, walang paa. Pinipilit niyang tumayo para paupuin yung buntis. Nung malaman ng lahat ng yon, nalungkot sila. Alam mo bakit? Kasi nag-react agad yung isang tao, pinatatayo siya, sinagbihan siya ng mali. Yung judgmental mindset ng tao, hindi mawala yan eh.
judgmental mindset ng tao para bagang siya lang matuwid. Marami niyan. At sabi ng Bible, just act justly, love mercy, and walk humbly with God. Sususi pala ito para po ma-overcome natin yung mga limitation natin sa buhay. Ang sabi dito, be humble and meek. That's the best thing that we can do. Balikan natin Matthew 11:28-29. Ang sabi sa akin, lumapit kayo sa akin sapagkat lahat kayo napapagad na bibigat ng luba at nabibigatan sa inyong kapasanin, kay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatanggap kayo sa akin ng kapahingahan. Alam yung salitang humility, it came from the word protest. Ang ibig sabihin niyan, strength under control. Yan. Tignan niyo, no? I am humble. Hinighlight ko yung humble and meek. Sa lahat ng verse sa Bible, dito niyo lang mababasa yung binanggit ng Panginoon yung salitang I am. Na personal lang dating. Bakit? Sa book of John, next slide. Next slide. Natatapos na ako sa message. Okay. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mapapala daw mapagkumbaba sapagkat mamanahin nilang daigdig. So, ibibless ka ng Diyos habang nabubuhay ka sa mundong ito. Yun ang meaning niyan. Ibibless ka ng Diyos habang nabubuhay ka sa mundong ito kapag ka ikaw ay lumabuhay ng mayroong kababaang loob sa Kanya. Tuloy natin, next slide. Okay? Tingnan niyo, ay humble. Next slide pa. Next slide. Ayan. Pag sinabing humility, may kalakasan ka, pero kaya mo kontrolin yun. Okay, ito yung next slide. Ito yung nais kong banggitin po, yung I am the Lord, pagpapakilala sa atin. Yan. Ano ba? I-slide mo pa. Balikan natin mamaya yan, anak. To the point. Ayan. Christ-likeness in a familiar way. Yan. I state no Jesus. Tignan niyo po, pansinin niyo po ito. Parang magba-Bible study tayo sandali. Pansinin niyo po ito as I wind up with this message. I am statement ni Jesus sa book of John. Sabi niya, I am the bread of life. Sabi niya sa John chapter 8, verse 12, I am the light of the world. Sabi niya sa John 10:9, I am the gate. Sabi niya sa John 10:11, I am the good shepherd. Sabi niya sa chapter 11, verse 25, I am the resurrection and the life. Sa chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. Sa chapter 15, I am the true vine. Pinakilala ng Panginoon kung sino siya. Yan yung I am the Lord representing Himself. Pero kakaiba yung pagdating sa Matthew 11:28. Pagdating sa Matthew 11:28, next slide. Kakaibang binanggit dito, I am humble and meek. Yung personality mismo pinakilala ni Jesus kung sino siya. Yung Christ-likeness, the bottom line of our Christianity. Nais ng Panginoon matuto tayo sa Kanya. Sabi niya, learn from me because I am humble and gentle in heart. Ano ba ang kahalagahan ng pagiging gentle and humble sa harapan ng Diyos? Kasi when you gentle in heart, the more you feel the love of God, the more you feel the love of people. Nakita na ba kayo taong magagalitin? Ang daming kaaway nun, no? Sino dito magagalitin? Wala. Salamat, wala nun sa Caloocan Bethel. The more people will love you once you make yourself humble to them, with them. Hallelujah. Ano po ba yung susi nito? Tingnan yung blessing na balik kami isang slide. Yung blessing na pagka kayo may meekness, ka pa, balik. Tingnan yung verse na ito. Next slide. Balikan mo pa. Yung passages that speaks about humility, yung blessing, pagka ikay humble in heart, tinan nyo. Eto, sabi rito. Tinignan ko sa banal na kasulatan, tinignan ko sa concordance, ano bang blessing meron kapag ikay may humility, may pagpapakababa ka? Sabi ng Bible sa Psalms 22, verse 26, ang maamoy kakain at mabubusog. Wow! Hindi ka pala gugutumin ng Panginoon once you make yourself humble in the sight of God. Amen! Sabi rito the meek shall eat and will be satisfied. Psalms 25, verse 9, God will guide and lead them. Ang sa mapagkumbaba, siya ang gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. So, yung paakayin ka pala ng Panginoon sa tamang direksyon kapag ikaw ay nagpapakababa Ano pa sabi sa verse na ito, 29, Isaiah verse 19? Ang mananaga at mananagana naman sa kanilang kagalakan sa Panginoon ang maamo. So, filled with great joy. So, ang taong maamo pala masaya sa buhay. Tingnan niyo katabi niyo.
Kaya pala, Pastor, masungit ito eh. Laging nangaaway, laging galit. Kaya hindi pala masaya. Ang taong maamo, masaya sa buhay, sabi ng Bible. Sabi ni Lord, Proverbs chapter 11 verse 2, kahihiyan ang laging daldulot ng kapaluan, ngunit pagpapakumbaba, nagbubunga ng karunungan. Wisdom. Full of wisdom pala ang taong maamo. Hello? Meron ba kayong taong kilalang madaldal? Full of knowledge yan. Pero ang wisdom doon, taong wise is full of, yung humble siya, pero full of wisdom. Pag nagsalita daw, punong-puno ng karunungan. Sa mundong ito, ang dami na tayong impormasyon natatanggap sa iba't ibang pinagmumulan. But what we need, yung humility, yung wisdom that comes from people who are humble in the presence of God. Sabi rito. Tuloy natin. As I wind up. Yan. Next slide. Matatapos na ako. Let's focus on the reality na si Jesus Christ. Tingnan niyo ang Panginoon. In-exemplify niya yung humility. Balik mo yung picture na yon. Sa John chapter 13 to ito verse 15. Dito ako magtatapos sa aking message. Alam niyo pa yung kwento niya yan? Yung kwento tungkol sa bakit nanghugas ng paa ang Panginoon. Bakit hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad? Sino dito naranasan niya yung bisita niya, hinugasan niya pagpasok sa bahay nila? Ito po, the demeaning activities, work na pwede mong gawin sa paglilingkod mo sa iyong kapwa. At bihirang gumagawa niyan. Bilang leader na may posisyong gumagawa niyan sa mundo sa panahong ito. Pero God is telling us the picture of exemplified, yung tunay na humility na ginawa ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa aral na yan, ginawa ko ito para gawin niyo din naman ang bagay na ito. Take note, in-exemplify ni Jesus Christ yung buhay na masaya. Nung ginawa ng Panginoon ito, yung bagay na yan, hindi siya malungkot dyan, masaya siya. Kasi sabi ng Bible, ang maaamo, nakakaranas daw ito ng kagalakan sa buhay. Tuloy natin, tingnan natin ang storyng ito as we wind up. Ang kwento niyan, bago mangyari ito, sa Luke chapter 22, nagkaroon ng pagtatalo. Nagkaroon ng verbal disagreement ang mga alagad. Next slide, anak. Sige lang. Sa Luke chapter 20, next slide. Ayan, to. 22 verse 20. Ito yung kwento niyan. Basahin lang natin bago tayo pumunta sa chapter 3 tayo matatapos sa message. Ang sabi, nagtalo-talo ng mga alagad kung sino sa kanila ang dapat kilalanin pinakadakila. Di ba kayo nagtataka, na maging sa issue ng leadership, marami nagtatalo dyan. Kasi leadership sometimes becomes a point of position. Kasi pagka nasa leader ka, ay dami mong sikat ka, taga-utos ka, maamo ka, magaling ka, marunong ka. Yung level ba na kuminsan, yung level ng mundo, naghahari kasi leader ka na eh. Nangyari po sa mga alagad, pwede din mangyari sa mga Christian ito. Sabi rito, tingnan nyo. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, pinipilit na mga hari ng mga hintil na sila ituring na Panginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag na mga tagatangkilik. Ngunit hindi ganon ang dapat mangyari sa inyo. Salip, ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Tignan din. Pag sinabi ng pang-leader ka, dapat willing ka na maglingkod. Nagkaroon ng problema sila. Ano yun? Mga mananampalataya, alagad ni Kristo ito nagtatalo, no? Ang sabi niya, yung argumento, nagtatalo sila, verbal argument yan. Talaga nag-away sila sa pamagitan ng pagdidebate. Sabi rito, yan ang pinaka-konteksto niyan. Sabi ni Lord, ganito, sino ba ang higit na nakatataas? Verse 27, ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nagdudulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Parang binabago ni Lord yung mindset nila. Anak, ito yun. Ito yung mindset ng mundo. Patungo dyan. Pero yung mindset ng Diyos, itungkol sa pagpapakababa. Nakukuha niyo po? Tuloy natin. Kaya pagdating sa chapter 13, ito na. Ang ginawa ng Panginoon, tumayo siya. Doon sa Last Supper, tumayo siya. Next slide. The unforgettable act of humility. Why did Jesus do in response according to John chapter 13? Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag.
nagalit ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya at baywang sa kanyang baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at simulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Anong ginawa ng Panginoon doon sa pagkainan? Doon sa Last Supper, unti-unti silang pumunta sa isang upper room. Ito kwento niyan eh. Wala man lang isa sa kanila ang nagpakababa para hugasan ang mga paa nila. Wala. Hanggang sa ang Panginoon tumayo. Inobserba ni Lord ang lahat eh. Wala. Tumayo ang Panginoon, kumuha siya ng palanggana at kumuha siya ng tuwalya. Kasi normally, kapag ka ikaw yung host, ikaw yung may-ari ng bahay at meron kang bisitang pinapasok, ikaw ang normal na gagawa ng bagay na yon. Yun po yung paglilingkod. Lowly kind of service nung panahon ng mga Hudyo. Walang gumawa sa mga alagad kasi feeling nila, bakit ko gagawin? Eh, ako'y leader. Ako'y Panginoon. Dapat ako yung sinusunod. Kaya feeling nila, nagkaroon sila ng arroganting spirit na wala sa kanilang kagalakan sa paglilingkod. Kaya tumayo si Jesus Christ. Tumayo ang Panginoon, hindi siya nagsalita. Kung babasahin dyan, chapter 10, hindi siya nagsalita, tumayo lang siya dyan. Pero ginawa niya isang bagay na may pangungusap. Ano sabi ron? To display humility, no words are needed. Hindi pwede i-broadcast, oy, mababa loob ko, maamo ako. Hindi. Naobserbahan ng tao yung kaamuan na yan. Tuloy natin. What happened when Jesus came to Peter? Paglapit na kay Simon Pedro, sinabi sa kanya ng Panginoon, huhugasan niyo ba sinabi niya sa kanya ng Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Ang problema kay Peter, nakikita niya ang ginagawa ni Lord, pero hindi pa rin niya maintindihan. Bakit? Because Peter is full of pride. Punong-puno siya ng yabang sa sarili niya. Marunong ako, magaling ako, malakas ako, makapangyarihan ako, pogi ako, matapang ako, ganito si Peter. Not knowing, sabi ni Peter, sabi ng Panginoon, muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo hugasan ang aking mga paa. Tingnan nyo, meron pa siyang mindset na hindi mabago. Tuloy natin. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi kita hugasan. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Sabi ni Lord, kung hindi kita hugasan, wala kang relasyon sa akin. So, naintindihan man ni Peter yon, hindi pa niya maintindihan. Ang sabi rito, dahil dito, sinabi ni Pedro, tingnan nyo, kung gayon, hindi lamang po pa ako, kundi pati rin ang aking kamay at ulo. Parang sinabi niya, Panginoon, kung gayon, paliguan nyo na lang ako. Tingnan nyo po, si Peter, not knowing na meron pong gustong ituro si Lord, meron siyang request pa, meron pa siyang sariling bagay na gusto niyang mangyari. Alam niyo sa totoo lang, ito rin ang nangyayari sa buhay natin. Pinakikita na ng Diyos ang katwiran at kalooban niya, ayaw pa rin natin tanggap. Meron pa rin tayong bargaining na gustong pagawa natin sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo nilinis na, subalit hindi lahat kayo. Tingnan niyo po, even si Judas, sinugasan niya ng paa. Take note of that. Maging yung alam niyang magpakanulo sa kanya, maging enemy niya, hinugasan niya pa. Ganun kababa ang loob meron si Jesus. The joy of serving people, no matter what the conditions would be. Yun po yung nais ng Panginoon, matutunan nating lahat. Ano man ang kalagayan natin sa buhay. Learning to understand our limitations, our activities, and the key to the joyful life is to live a life in humility. Pagpapakababa, that's the key. Ito yung lingwahe na hindi na uso ngayon. Sino ba sa atin gustong nakapila sa kainan? Sister, mauna ka na. Mukhang mas gutom ka sa akin. Yung hindi ka natirhan, okay lang. Kung yung para sa akin, nakuha naman ng gutom na gutom at may nakakain, okay lang. Sino sa atin tatanggapin yun? Meron pa ba sa panong ito na gano'n ang isip at kalooban? Paano naman ako? Paano naman kami? Paano naman ito?
Humility is the key to a joyful life, sabi ng Bible. And that's the lost word, unfamiliar word sa panahong ito. Yung pagiging magpapakumbaba sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Sino sa atin makukontentong maglalakad ka na lang? Na kahit walang allowance, magmi-mission ka pa rin. At alam mo, ang lahat ng ito ay ang Diyos ang tutugon at aabot sa ating buhay. The key here is humility. Humility is the key for us to be lifted up high in the presence of God. Oo, may mga limitasyon tayo. Tama lang na tanggapin natin yun. Kasi yun ay indication na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Panginoon, hindi lahat ng tao mabibigyan ko ng kasiyahan. Tanggap ko yun. Panginoon, hindi lahat ng tanong masasagot ko. Tanggap ko yun, Panginoon, kasi may limitasyon ako. Hindi lahat ng bagay magagawa ko, tanggap ko yun, Panginoon. Kaya nga po lumalapit ako sa iyo. As I wind up with this message, ang tanong ay ganito. Do we have that kind of spirit? Do we have that kind of abilities to live a life of humility? Lesson about humility. As I wind up, ang sabi niya dyan, humble, yung last slide, anak, yung last slide. Humble people offer what they have without focusing the attentions on themselves. They want to serve because of love. Yung ginawa ng Panginoon, nagugas siya ng paa ng kanyang maalagad in expressions of His desire, of His loving care for His disciples. Tingnan niyo katabi niyo. Sige po. Kaya niyo bang hugasan ng paa yan? Siyempre naman, pastor, best friend ko to eh. Eh kung Judas siya. Yes, si Lord, pati si Judas, hinugasan niya ng paa. Hinugasan niya ng paa. Nakuha niyo po, point ko. Point ni Lord sa atin lahat. Yes, we have limitations. We must admit our limitation. But at the end of the day, ang sabi rin, ang mga taong mapagkumbaba ay nag-aalok ng kung ano ang mayroon siya at hindi binibigyan pansin ang kanilang sarili. Gusto nilang maglingkod dahil sa pagmamahal sila sa pagmamahal. At bahagi ng pagmamahal na yung pagtitiwala sa Diyos. And as I wind up, balikin yung Isaiah chapter 40, verse 31. Kahit anong slide, wala yun sa slide ko, pero yan chapter 40, verse 31. Tayo pong lahat ay tumayo in the presence of God. Alam niyo po, kung nais nating itaas tayo ng Diyos sa ating kalagayan, problemang dala-dala, bigating pinapasan, learn to accept our limitation. Learn to accept. Matutunan at tanggapin natin ang ating limitasyon. Ano man bigatin mong dala-dala. And then, believe, with humility in our heart, that's the key, yung magpapakubaba tayo. Ang sabi nga ng Isaiah chapter 40, verse 31, any slides, any pictures, yan, sabi doon. Even youth grow tired and weary. Young people, minsan feeling natin, malakas tayo, kaya natin ito, marunong tayo. Pero dapat nating tanggapin yung realidad, hindi lahat ng bagay alam natin. Kaya kailangan natin ng gabay din ng mga nakatatanda sa atin. Young men stumble and fall. Bumabagsak, nagkakamali, nagkakasala. Listen to what I'm saying. Ni isa sa atin marahil hindi nagtanggapin ng realidad natin. Mula na ma-born again, nagkakamali pa rin. Yes. Let's admit that reality. At wala tayong may pagmamalaki kahit ikay matuwid, namumay matuwid. Sapagkat pwedeng mangyari, ikay manghiyan manlupaypay. Hindi mo nga ipag-pray ang lahat, kakasala ka sa harapan ng Diyos. Ano sabi pa riyan? But those who hope in the Lord, hallelujah. But those who hope in the Lord shall renew their strength. Napapanibagong sigla, and they can soar up wing like eagle. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Wow! Pwede palang mangyari yan, to soar up high, to touch the sky.
If we put our hope upon the Lord and not on ourselves. At ang susi niyan, learn from Him, be humble and meek. Learn from God, be humble and meek. Kung meron kang nakagalitan, nakaaway, learn how to forgive, learn how to ask forgiveness. Brad, patawarin mo ako ha. Namura kita. Sorry. Brad, patawarin mo ako. Inaway kita. Sorry. Once you do that, alam nyo, yung joy ng Lord madadama mo. Yun po yun. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Nay, sorry, Nay. Sinagot ko kayo, Nay. Tay, sorry. Hindi ko kayo sinunod. Sorry po. Be humble. Sa salita, sa harap ng Diyos, Panginoon, patawarin mo ako sa aking pagkukunan. Ako'y nagkamali, ako'y nalulog sa kasalanan. Ako'y nanghina, Panginoon. Just humble yourself in the sight of God. And God will lift us. And you will feel the joy that comes from the Lord. You can soar up high. Beyond boundaries and limitation, meron tayo. May pain ka naramdaman, may sakit ka na. Lord, meron po ako naramdaman sakit. Hindi ko alam ano nga gagawin. Sinusuko ito sa iyo, Panginoon. At alam ko, Panginoon, may magagawa ka sa buhay ko. Nagpapakumbaba ako, Panginoon. Hinihingi ko ang tugon mo, tulong mo sa biyaya mo po, Panginoon. Ano sabi dyan? They can walk at hindi mapapagod. Life in this world is a journey, yes, at hindi pa tayo tapos sa ating paglalakbay. And we need God's grace and hope for that. Kapatid, ikaw, ano man limitasyon meron ka, ilapit mo sa Panginoon. Hiningin mo sa, Lord, tinatanggap ko yung limitasyon ito. Tumalapit ako sa iyo, humingi ng tulong. Sa biyaya mo po, Panginoon. Beyond our limitation, we can do, Lord, a lot. Because you had said so in your word, O God, you have promised that when we put our hope and trust upon you, we can do more. We can feel more. We can answer more issues and problems in life because of you. Amen. Hallelujah. Sino po dito may pangailangan? Meron pong kahilingan sa Panginoon. Just put your hope in God and we will pray. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Praise God. Just come. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Panginoon, lumalapit po kami sa trono ng kahabagan. Inaamin po namin mayroon kami mga limitasyon. Tulungan mo kaming alamin ito, O Diyos, kilalanin, Panginoon. At ang realidad, Panginoon, tanggapin sa katotohanan, O Lord, na kami po ay may mga pagkukulang na gawa. Hindi lahat ng bagay kaya namin gawin. Hindi lahat ng problema, Panginoon, kaya namin lutasin. Hindi lahat ng pasan kaya namin buhatin. At hindi namin kontrolado, Panginoon, bawat panahong dumarating sa buhay namin. Lord, we admit that we have limitations. But in you, O God, we can put our hope and trust. In you, there is no limits, O God. You are the God that works wonders and miracles. You are all-powerful, you are almighty, you are all-knowledgeable, O Lord. You are all-knowing God. Nothing is impossible with you. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, magtiwala sa iyo ng lubos. Ilagak ang aming pong buhay, kabalisahan, pangailangan, kalagayan, at kakayanan, Panginoon. Lord, I pray, O God, ipakita mo sa amin, Panginoon, ang aming pong boundaries and limitations. Lord, ang ilan po sa amin, Panginoon, may karamdamang daladala. And we admit, Lord, we cannot be able, O Lord, to touch our lives and body and heal it, O God. But we need your help. We need your healing touch, O God, in the name of Jesus. We need your power, O Lord. We need you, O God. But we must, Lord, learn how to humble ourselves. Lumalapit po kami, O Diyos, sa trono ng kahabagan na may pagpapakumbaba. Inaamin namin, Panginoon, kami makasalanan. Nangailangan ng iyong biyaya at pagpapatawad. Ama, Ama, Ama. Ipuin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kilala mo kami, Panginoon, at wala po kami may tatago sa iyong harapan. Lord, nangailangan po kami ng kalakasan at katugunan mula sa iyo, Diyos. And I pray, God, Lord, ano man po yung amin pong mga agam-agam sa buhay, pawiin mo po ito.
Yakapin mo kami ng iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Isinasantabi po namin karunungan, kaalaman, O Diyos, at ang kalooban mo pong maganap sa buhay namin ito. Panginoon, ikaw pong nakakabatid, Panginoon, ng aming sitwasyon sa buhay. Lord, ang aming pong weakness, failures, and mistakes. Even, O Lord God, our spiritual weaknesses, O God. Alam mo kung saan kami bumibigay. Alam mo kung saan kami natutokso. Alam mo kami, Panginoon, kung saan kami nagkakamali, pagkakasala. Wala pong may tatago sa iyo. And Lord, in that sense, O God, I ask and Lord, I beg you to heal us. Whatever spiritual sickness we have in this world, dealing with this world, O God, in Jesus' name. Ama, hinihiling ko po, Panginoon, tulungan mo kami magpakumbaba sa iyong harapan. Tulungan mo kami itangat sa aming kalagayan, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, ang tao nagtitiwala sa iyo at nagpapakumbaba sa iyong harapan ay iyo pong itataas at iangat. Tugunin mo kailang mga pangailangan. Abutin ang kailang kalagayan at papagalingin mo sila karamdaman. Lord, pababayaan mo sila, Panginoon, yung biyayang inilaan, O Diyos. Sa araw na ito, Lord God, na yung inilaan na kami po'y makatatanggap nito sa biyaya mo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yes, Father God, I pray. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord. Sabi mo po, Panginoon, ang mga nagpapakumbaba, binubusog mo at pinupuno na yung biyaya. Lord, we come to you in a humble spirit, in humble heart, thanking you, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin mo, Panginoon kapatid. Dami mo ang presensya ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Lord, let your touch, O God, manifest in our speech. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give my soul. Hallelujah. I live for you, my Lord. Pray, O God, manifest your presence upon my sister's life in Jesus' name. Lord, let the joy falls upon her in Jesus' name. Lord, we come to you in humility, Lord. We pray, O God. We beg you, O Father God. Lord, bless Nanay in Jesus' name. Bless Nanay. Bless my sister, Father God, in Jesus' name. Lord, lumalapit po kami na pagpapakumbaba sa iyong harapan. Pagpalay mo bawat isa, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. We come to you, Lord. We beg for your presence, O God, to touch others in Jesus' name. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, Lord, in Jesus' name, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We pray, Father God, for your mighty touch upon my brother. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God. Praise you, Lord Jesus. I pray, Father God. I live for you, my Lord, every breath that I every moment I'm away. Lord, I pray. Tugunin mo po, Panginoon, kalagayan natin kapatid na ito. In Jesus' name, salamat po, Ama. We come to you in a humble heart, O God, asking, Lord God, for your blessing. Lord, I beg you, Father God, Lord, hallelujah. Oh, in Jesus' name, bless my sister. In Jesus' name, bless my sister. In Jesus' name, hallelujah. Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, hallelujah.
But God, may your presence, Lord, be felt in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, Lord. Oh, Baba, Baba, sige, oh, hallelujah, hallelujah, Lord God, bless mo, Panginoon. Bless mo, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, in Jesus' name, Lord, I pray, Father God, mighty touch all upon them, in Jesus' name, Lord. We come to you in humble heart, oh Lord, begging for your presence. Answer, Lord, to their needs. Revive them, oh God, in Jesus' name. Correct her, Lord God. Direct her life in Jesus' name, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rabakasande Korabayan Nilalashkiya. Praise God, praise God, praise God. Praise God, Lord. I-bless mo po, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Ama, i-release mo po, Panginoon. Bless na Panginoon. So whatever burden he has in the name of Jesus, Lord God, we come to you in humility, with humble heart, O God. Lord, inalawa mo sa kanyang kagalakan na pumunta sa pangalan na Jesus. Hallelujah. Tugunin mo po, Panginoon, na kahilingan sa pangalan na Jesus. Hallelujah, hallelujah, yes, God. Oh, Rabakasada Karababahi, hallelujah. Hallelujah, Lord, I pray. God, Lord, let your loving touch, your answer to me, and Lord, our burdens in Jesus' name, O God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayo manalangin sa Panginoon. Patuloy po natin pasalamatan ng Diyos. Patuloy natin kilalanin siya. Trust in the Lord. Trust in God. Put your hope upon Him. Put your hope upon God. Hallelujah. Lord, place our hope upon you. Place our hope upon you, God. Hallelujah. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Praise God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, I pray. Purihin ka, Panginoon. Patuloy ko namin inilig ang biyaya dito ni magpapala sa mga Ama. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, purihin ka, Panginoon. Sambahin po natin ang dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Lord God, hallelujah. Lord, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Tulad po, Panginoon, ng ipong mga salita na patuloy mong itinuturo sa amin. Ang sabi mo po, Panginoon, ilagak namin ang lahat ng aming kabalisan sa iyo sapagkat ikay nagmamalasakit sa amin. Lumapit kami magpapakumbaba at ang kapangyarihan mo ang siyang gagabay sa amin doon sa landas na tamang dapat naming tahakin, O Diyos. Ama, mabuti ka sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, ipinaunawa mo sa amin ang aming pong mga limitasyon sa buhay. Ang aming pong kawalan ng kalakasan, kawalan ng kaalaman at hindi sapat na kakayanan. Gayun pa man sa kabila ng lahat ng ito, salamat nandyan ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos na walang limitasyon, Diyos na makapangyarihan, Diyos na naghihimala, Diyos na nagpapagaling, Diyos na dakila, Diyos na nagliligtas. Hallelujah! Indeed, Father God, to those who put their hope upon you, they will soar up high like an eagle. They will run and will not faint. They will walk and not faint not. Hallelujah! Thank God we have an awesome God. We have an awesome God. We have an all-powerful God, an almighty God who deserves the glory, the honor, and the power. Hallelujah! We recognize your presence, Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Sambahin po natin pasalamatan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. He deserves the glory, the honor, and the praise of His people. Hallelujah! Lord, I give you my life. I give you my soul.
Purihin natin ang Panginoon. My road that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give my heart. I live for you, my Lord. Every breath that I take, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. have your way in me. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Father. Hallelujah. Yes, Lord. Mangyari po, Panginoon, ang katwiran at kalooban mo sa aming mga buhay. Have your way on us, O God. Have your way on us, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your awesome presence, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, napakabuti mo sa amin. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na laging magpakumbaba upang madama namin ang kagalakan dulot nito sa aming pong mga buhay. Mula po sa iyo, tunay po, Panginoon, binabalik namin lahat ng papuri, kaluwalhatian, pasalamat, pagdakila sa tangit makapangyarihang pangalan po lamang ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas ni Jesus. Ito pong aming dalangin, lahat po magsabi ng malakas na Amen. Amen, amen, amen. God bless you. Praise God. Hallelujah. Glory. Praise God. Magandang maga po sa bawat isa. Thank you. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Nasamba ka namin, Lord, sa lahat ng mga bagay na narinig namin ngayong umaga, Panginoon. Tunay na, napakabuti mo, O Diyos. Bagamat ikaw ay Diyos na napakamakapangyarihan, Panginoon. Ikaw ay nagpakababa, Panginoon. Ikaw ay nagpakumbaba, Panginoon, para abutin po kami ng mga makasalanan, Panginoon, at dalhin kami sa iyong kaharian. Salamat, Lord, sa lahat po ng natutuhan namin umaga. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng pag-asa, O God. Tinuruan mo kami, Panginoon. Binago mo ang aming mga espiritu at aming mga isip, Panginoon. Binigay mo sa amin, Lord God, yung mga bagay na dapat naming matutuhan, Panginoon. Salamat po sa mensahe, salamat po sa mensahero, Panginoon. Patuloy ka namin pinasasalamatan, Lord God, sa lahat po ng aming narinig. Ikaw nga ang Diyos, Panginoon, na nagpakita, Panginoon, ng iyong limitless na power, O God. May mga bagay na hindi namin kaya, Panginoon, pero kinaya mo, O God. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kapangyarihan, kaalaman, kakayahan, Panginoon, dahil wala po kami yan, Panginoon, kung wala ka sa amin, O God. Wala po kaming kakaya ng Panginoon at wala kaming pwedeng ipagmalaki, Lord. Ikaw lang, O God, ang may-ari ng lahat ng bagay na ito, Panginoon, maging ang aming buhay mismo, Panginoon. Maraming salamat, O God. Patuloy nga po, pangunahan mo kami sa aming pag-alis ngayon, sa aming pag-uwi. Samahan mo kaming lagi, Panginoon, ang mga salita mo ay manatili sa aming mga puso, Panginoon. Maging bahagi ng aming buhay, maging bahagi ng aming pagiging Kristiyano, Panginoon, at maibahagi din po namin sa iba, Panginoon. Salamat po, O God, sa iyong Espiritong Banal na nanguna sa lahat ng naging bahagi ng aming gawain, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong katalinuhan. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin ng may pagpupuri, pagpapasalamat at pagluwalhati. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Taas po natin mga kamay sa Panginoon. Sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos at patuloy na paglilingkod na may kababaang loob at kagalakang taglay nito. Tanggapin ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyaya at patuloy na pagliligtas at papapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman.
Amen, amen, amen. God bless you po. God bless, God bless. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magkamayan po tayo sa isa't isa. Amen. Hallelujah.